Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo, may mga tao talagang kahit anong gawin mo, kahit gaano mo kamahal, darating yung punto na mapapagod ka na lang humawak. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil kulang ka, kundi dahil minsan, ang pinakamasakit na realization sa adulthood. Hindi lahat ng gusto mong manatili, pipiliing manatili rin sa'yo. At ang masakit pa dun, no? Yung habang pilit mong inaayos, siya naman parang unti-unting lumalayo. Parang ikaw na lang ang may gustong lumaban, ikaw na lang ang may gustong mag-usap, ikaw na lang yung may pakialam kung okay pa ba kayo. Nakakapagod yon. Especially pag nasa edad ka na hindi ka na naghahanap ng laro. Hindi ka na naghahanap ng kilig lang. Ang hanap mo na peace of mind, katahimikan. Yung taong hindi mo kailangang habulin para lang mahalin ka ng tama. Pero minsan, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-understanding, may mga taong mawawala talaga. At alam mo kung anong pinakamahirap tanggapin. Hindi yung pagkawala nila, kundi yung realization na baka kaya sila umalis. Kasi ikaw mismo, hindi mo na rin kayang hawakan ang sarili mo habang pilit silang hinahawakan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo hahayaang mawala siya nang hindi nawawala ang sarili mo. Hindi ito tungkol sa pagiging bitter. Hindi ito tungkol sa, sige umalis ka. Hindi ganon. Ito yung klaseng pagbitaw na may respeto, may dignity, may self-worth. Yung tipong masasabi mo sa sarili mo, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. Kasi minsan, ang tunay na pagmamahal hindi pala yung pilit mong pinipigilan ng isang tao na umalis. Minsan, pagmamahal din yung pagbukas ng pinto kapag gusto na talaga niyang lumabas. Ang hirap nun, no? Parang hawak mo yung isang lobo gamit ang tali. Alam mong pag binitawan mo, lilipad na siya. At baka hindi na bumalik kailanman. Kaya anong ginagawa natin? Hinihigpitan natin lalo yung hawak. Kaso habang hinihigpitan mo, lalo lang nasasaktan yung kamay mo. Ganon madalas ang relationships. Habang mas takot kang mawala siya, mas lalo kang kumakapit. Habang mas kumakapit ka, mas nawawala yung natural na pagmamahal. Hanggang sa dumating yung point na hindi na kayo nagmamahalan. Nagkakasakitan na lang kayo emotionally. At ito ang unang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi mo trabaho kumbinsihin ang isang tao na mahalin ka. Basahin mo ulit sa isip mo yon. Hindi mo trabaho kumbinsihin ang isang tao na piliin ka. Oo, effort is important. Communication is important. Pero may difference ang paglalaban sa relasyon at pagmamakaawa para mahalin ka. Kasi kapag dumating ka sa puntong lagi ka nang nagmamakaawa ng oras, ng attention, ng assurance, ng respeto, hindi na pagmamahal yon, survival mode na yon emotionally. At maraming adults ang trapped dyan. Tahimik lang, ngumingiti sa social media, pero gabi-gabi iniisip, bakit parang hindi na ako sapat? Minsan hindi ikaw ang problema. Minsan tapos na lang talaga yung chapter nyo. At alam mo yung ironic, habang pilit mong iniingatan yung taong ayaw ng manatili, unti-unti mong pinapabayaan yung sarili mong nauubos. Parang cellphone na 1% na lang ang battery. Pero ginagamit mo pa rin buong araw nang walang charge. Anong mangyayari? Bigla na lang mamamatay. Ganon din ang tao. Kapag lagi kang nagbibigay ng pagmamahal pero wala nang bumabalik, darating yung araw na emotional drained ka na. Wala ka ng energy para sa sarili mo. Wala ka ng gana sa buhay. Kahit simpleng pagkain minsan wala kang gana dahil occupied utak mo kakaisip kung bakit nagbago siya. At alam mo kung ano pa yung masakit. Yung mga taong takot maiwan, sila rin madalas yung nawawala ang sarili nila sa relasyon. Napapansin mo yon? Dati masayahin ka, dati may hobbies ka, dati excited ka sa buhay. Pero ngayon parang umiikot na lang mundo mo sa mood ng isang tao. Kapag sweet siya, okay ka. Kapag cold siya, sira buong araw mo. Hindi na healthy yon. Kaya minsan, kailangan mong matutong huminto. Hindi para gumanti, hindi para magpaka-cold, kundi para tanungin sarili mo, ako naman kaya, kumusta na ako? Kasi habang busy kang iniintindi yung nararamdaman niya, baka matagal mo nang hindi kinakamusta sarili mo. At ito pa ha, hindi lahat ng umaalis ay dahil may mali sa'yo. Minsan magkaiba lang talaga kayo ng direksyon. Parang dalawang tao sa bus terminal. Pareho kayong mabait, pero magkaiba kayo ng biyahe. Hindi ibig sabihin na masama yung isa. Hindi ibig sabihin na walang value yung pinagsamahan. May mga tao talagang dadaan lang para turuan tayo, hindi para manatili habang buhay. Masakit tanggapin yon lalo na pag marami na kayong memories. Yung tipong bawat lugar may alaala.
Bawat kanta may meaning. Kahit simpleng kape, naaalala mo siya. Pero alam mo, memories are proof that something beautiful happened. Hindi sila dahilan para ikulong mo sarili mo sa isang relasyon na hindi na healthy. Kasi maraming tao ang hindi makamove forward dahil kumakapit sila sa dati. Dati sweet siya. Dati maalaga siya. Dati okay kami. Pero ang tanong, kumusta kayo ngayon? Kasi hindi mo pwedeng mahalin ang potential lang ng isang tao habang sinasaktan ka ng present reality niya. At ito yung mahirap gawin pero kailangan. Kapag gusto na niyang umalis, wag mo nang habulin yung taong decided nang mawala. Oo, masakit. O iiyak ka. O baka ilang buwan kang lutang. Pero wag mong ipagpalit ang dignity mo para lang may taong manatili sa'yo out of awa, guilt o convenience. Kasi deserve mo yung taong pipili sa'yo ng buo, hindi yung parang napipilitan lang. At alam mo, may kakaibang peace kapag natutunan mong hindi kontrolin lahat. Yung tipong kaya mong sabihin, kung para sa akin ka, mananatili ka. Kung hindi, salamat sa lahat. Ang mature pakinggan pero grabe kahirap gawin. Lalo na kapag mahal mo pa. Kaya wag mong i-pressure sarili mo na maging okay agad. Hindi ganun ang healing. Hindi yan parang instant noodles na buhusan mo lang ng mainit na tubig okay na. Hindi. Minsan healing looks like crying habang naghuhugas ng pinggan. Minsan healing looks like driving home habang tahimik. Minsan healing looks like pretending okay ka sa work pero biglang mapapatulala ka. Normal yon. Tao ka eh. Pero habang tinatanggap mong may mga taong mawawala, unti-unti mo ring matututunan na hindi pala katapusan ng mundo kapag may umalis. Kasi bago pa siya dumating sa buhay mo, nabubuhay ka na at mabubuhay ka ulit pagkatapos niya. Mas matatag pa nga minsan. Kasi dun mo marirealize na hindi pala dapat umiikot ang worth mo sa kakayahan ng isang tao na mahalin ka. Hindi sukatan ng value mo ang pag-alis nila. At minsan, yung pagkawala nila, yun pa yung magiging dahilan kung bakit mas makikilala mo sarili mo. Yung dating ikaw na takot mag-isa, matututong mag-enjoy mag-isa. Yung dating ikaw na laging naghahabol, matututong piliin ang peace. Yung dating ikaw na takot mawalan, matututong hindi matakot sa pagbabago. At doon nagsisimula yung totoong growth. Hindi sa paghawak, kundi sa tamang pagbitaw. Kasi aminin man natin o hindi, karamihan sa atin, hindi naman talaga takot mawalan ng tao. Ang totoo, takot tayo sa pakiramdam na maiwan. Takot tayo sa katahimikan pagkatapos ng good morning messages. Takot tayo sa gabi na wala ng tatawag. Takot tayo sa pagbabago ng routine na nasanay na yung puso natin. Parang may bakanting upuan sa bahay na dati laging may nakaupo. At ang hirap nun lalo na kapag matagal mo nang kasama yung tao. Yung tipong kabisado mo na paano siya tumawa, paano siya mainis, paano siya matulog. Kahit anong amoy ng pabango niya, kilala mo na. Tapos isang araw, stranger na ulit kayo. Ang weird, no? Pwedeng from ingat ka ha, maging scene na lang. Diyan maraming tao nasisira, hindi dahil sa breakup mismo, kundi dahil hindi nila alam paano bumalik sa sarili nila pagkatapos mawala yung taong naging malaking parte ng buhay nila. Kaya minsan, habang gusto mong pigilan siyang umalis, kailangan mo ring tanungin sarili mo, bakit ba ako sobrang takot? Kasi may mga pagkakataon na hindi na pagmamahal yung dahilan kaya ayaw mong bumitaw. Minsan attachment na lang, minsan ego na lang. Minsan nasanay ka lang na nandyan siya kaya feeling mo hindi mo kaya kapag wala siya. Pero alam mo, maraming bagay ang akala nating ikamamatay natin emotionally. Pero nalalagpasan din pala natin eventually. Akala mo hindi mo kakayanin yung first week, kinaya mo. Akala mo hindi ka makakatulog. Nakakatulog ka rin pala kahit papano. Akala mo hindi ka na ulit tatawa, tapos mahuhuli mo sarili mong tumatawa ulit sa simpleng meme o kwento ng kaibigan mo. Life has a quiet way of reminding us na tuloy pa rin ang mundo. At hindi ibig sabihin nun wala ng value yung taong nawala. Hindi naman kailangan maging kontrabida ang isang tao para tanggapin mong tapos na kayo. Minsan mabuti naman talaga siyang tao. Hindi lang siya yung tamang tao para sa peace mo. At habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi sapat ang love lang. Kasi kahit mahal mo ang isang tao kung wala namang consistency, respeto, effort at emotional safety, mauubos ka talaga. Hindi pwedeng puro mahal kita, pero lagi kang umiiyak. Hindi pwedeng puro nandito lang ako, pero nawawala naman kapag kailangan mo. Hindi pwedeng puro promises pero walang pagbabago. Parang gym membership lang yan na binabayaran mo pero hindi mo naman ginagamit. Ang ganda pakinggan sa papel, pero walang actual result. At ito yung mahirap tanggapin minsan.
May mga tao talagang mahal ka, pero hindi enough yung maturity nila para mahalin ka ng tama. Masakit yon. Kasi alam mong may feelings naman siya, pero kulang sa effort. Kulang sa emotional responsibility, kulang sa consistency. At dun ka mapapagod. Hindi sa kakulangan ng love, kundi sa kakulangan ng stability. Kaya minsan, ang strongest thing na pwede mong gawin, hindi yung habulin siya. Hindi yung gumawa ka ng dramatic message 2:00 ng umaga. Hindi yung paulit-ulit mong tanungin kung may pag-asa pa ba. Minsan ang strongest thing ay yung pananahimik. Yung kaya mong irespeto ang desisyon niya kahit dinudurog ka nun inside. Alam mo kung bakit powerful yon? Kasi ipinapakita mong kahit mahal mo siya, hindi mo pipilitin ang sarili mo sa lugar kung saan hindi ka na welcome. At may dignity doon. Maraming tao ang akala kapag nag-let go ka, ibig sabihin sumuko ka. Hindi lagi. Minsan ang pag-let go, self-respect yon. Parang halaman na matagal mo nang dinidiligan pero ayaw pa rin tumubo. Hindi mo kasalanan kung ayaw mabuhay ng halaman sa environment na meron kayo. Hindi ibig sabihin bad gardener ka agad. May mga bagay lang talagang hindi meant mag-grow kahit anong effort mo. At ito pa yung isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao. Kapag natutunan mong hayaang mawala ang maling tao, mas nagkakaroon ng space ang tamang tao para dumating. Pero paano dadating yung tamang pagmamahal kung punong-puno ka pa rin ng paghabol sa taong matagal nang emotionally absent? Parang closet na punong-puno ng lumang gamit. Wala nang malagyan ng bago kasi ayaw mong magtanggal ng mga bagay na hindi mo na naman ginagamit. Ganon din emotionally. At oo, mahirap maglinis ng puso. May mga araw na okay ka. May mga araw na bigla mo siyang maaalala dahil lang sa isang kanta o isang lugar. Tapos ayun na naman, relapse. Pero wag kang mahiya sa relapse. Hindi linear ang healing. Hindi porket nalungkot ka ulit ibig sabihin wala kang progress. Minsan part talaga ng moving on yung pagbabalik ng memories. Tao ka no? Hindi robot na pipindutin mo lang yung delete button tapos wala na lahat ng feelings. At habang dumadaan yung panahon, mapapansin mo na lang na hindi na pala siya yung una mong naiisip pagising. Hindi na rin masakit marinig pangalan niya. Hindi na mabigat yung dibdib mo kapag naaalala mo yung mga nangyari. Unti-unti kang gumagaan. Hindi mabilis, pero totoo. At darating yung araw na mapapangiti ka na lang hindi dahil bumalik siya, kundi dahil proud ka sa sarili mong nalampasan mo yung akala mong hindi mo kakayanin. Iyon yung totoong panalo. Hindi yung napilit mong manatili yung taong ayaw na, kundi yung natutunan mong manatiling buo kahit may nawala. Kasi doon mo marirealize na ang pagmamahal hindi lang tungkol sa paghawak sa ibang tao. Dapat marunong ka ring hawakan ang sarili mo kapag wasak ka na. At minsan, kaya tayo paulit-ulit nasasaktan kasi masyado nating ginagawang sentro ng buhay natin ang isang tao. Nakakalimutan nating may sarili tayong identity outside the relationship. Kaya kapag umalis sila, feeling natin wala na ring natira sa atin. Pero meron pa. Nandyan pa rin yung ikaw bago mo siya nakilala. Yung ikaw na may pangarap. Yung ikaw na marunong tumawa. Yung ikaw na deserving mahalin ng tama. Natabunan lang siguro ng lungkot at attachment. At alam mo may kakaibang confidence na nabubuo kapag natutunan mong hindi matakot mawalan. Hindi dahil wala ka ng pakialam. Kundi dahil alam mong kahit sino pa ang umalis, kaya mong buuin ulit sarili mo. That's emotional maturity. Hindi yung hindi ka umiiyak, hindi yung cold ka, hindi yung wala akong pake. Ang totoong maturity, yung marunong kang magmahal ng totoo pero marunong ka ring bumitaw kapag kailangan na. Kasi hindi lahat ng relasyon kailangang pilitin hanggang dulo. Minsan ang pinaka-loving thing na pwede mong gawin para sa sarili mo at para sa kanya ay tanggapin na tapos na. At oo, masakit man tanggapin. May mga tao talagang dumadaan lang para turuan tayo kung paano magmahal at paano mahalin ang sarili natin ng mas tama pagkatapos nilang umalis. At alam mo kung anong napapansin ko habang tumatanda tayo? Hindi naman talaga yung pagkawala ng tao yung pinakamabigat Ang pinakamabigat, yung mga tanong na naiiwan pagkatapos nilang umalis. Saan ba ako nagkulang? Hindi ba talaga ako sapat? May mali ba sa akin? Bakit ang dali niya akong bitawan? Yan yung mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa isip natin habang nakatulala sa kisame 12:00 ng gabi. At minsan kahit pagod na katawan mo, hindi pa rin makatulog utak mo kakahanap ng dahilan. Pero ito yung gusto kong maintindihan mo. Hindi lahat ng endings may malinaw na explanation at kahit anong overthink mo, minsan wala ka talagang makukuhang sagot na makakapagpagaan agad ng pakiramdam mo. Kasi may mga tao talagang magbabago nang hindi marunong magpaliwanag. May mga taong mawawala nang hindi marunong magsara ng maayos.
At masakit yon, lalo na kung ikaw yung klase ng taong sincere magmahal. Pero wag mong hayaang yung paraan ng pag-alis nila ang mag-define ng worth mo. Kasi kung ang isang tao kayang mawala ng hindi ka man lang irespeto emotionally, reflection yun ng karakter nila, hindi ng value mo bilang tao. Minsan kasi kapag iniwan tayo, automatic ang tingin natin sa sarili natin, kulang ako. Pero hindi mo ba naisip na baka hindi ikaw ang kulang? Baka sila yung hindi handa para sa klase ng pagmamahal na kaya mong ibigay. At oo, hindi lahat kayang i-handle ang genuine na pagmamahal. May mga taong sanay sa chaos kaya kapag tinrato mo ng tama, sila mismo ang nalilito. May mga taong hindi pa healed sa sarili nilang issues, kaya kahit mahal ka nila, nasasaktan ka pa rin nila unintentionally. Hindi excuse yun pero minsan yun ang reality. Kaya importante talagang matutunan mo na hindi mo kailangang akuin lahat ng blame para lang magkaroon ng closure. Hindi lahat kasalanan mo. At alam mo kung ano pa, hindi mo kailangang maging galit para makamove on. Maraming tao iniisip kailangan nilang kamuhian yung ex nila para makausad. Pero minsan mas peaceful yung kaya mong sabihin sa sarili mo. Masakit yung nangyari, pero ayoko nang dalhin yung bigat habang buhay. Kasi kapag kinain ka ng galit, ikaw rin yung napapagod. Parang pagbubuhat ng mabigat na bag araw-araw kahit pwede mo namang ibaba. At ito pa ang nakakatawa minsan sa buhay Yung mga taong akala mong hindi mo kayang mawala, sila rin pala yung magtuturo sa'yo paano maging mas matatag. Hindi habang kasama mo sila, kundi pagkatapos nilang umalis. Doon mo madidiscover yung strength na hindi mo alam na meron ka pala. Yung akala mong hindi ka makakabangon, nakabangon ka. Yung akala mong katapusan na, hindi pala. Yung akala mong wala nang magmamahal sa'yo, mali pala. Kasi habang tumatagal, marirealize mong hindi ka naman talaga mahirap mahalin. Napunta ka lang siguro sa maling tao. At malaking difference yun. Kaya wag mong gawing personality ang pagiging nasaktan. Wag mong ikulong sarili mo sa idea na ganito na lang ako kasi iniwan ako. Hindi. You are more than your heartbreak. Mas marami ka pang pwedeng maranasan. Mas marami ka pang taong makikilala. Mas marami ka pang pagkakataong tatawa ulit ng totoo. At minsan, yung heartbreak na pilit mong iniiwasan, yun pa yung magtutulak sa'yo para maging version ng sarili mo na matagal nang gustong lumabas. Kasi kapag wala na yung taong lagi mong inuuna, mapipilitan kang harapin sarili mo. At doon nagsisimula yung tunay na pagbabago. Babalik ka sa hobbies mo, mas makikinig ka na sa sarili mo, mas papahalagahan mo na peace mo, mas magiging careful ka na sa energy na pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil mas wise ka na. At alam mo, napakagandang klase ng pagmamahal yung hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw para lang maramdaman mong importante ka. Yung natural. Yung kalmado, yung hindi ka pinapraning gabi-gabi, yung hindi mo kailangang hulaan kung mahal ka pa ba. Kasi ang healthy na pagmamahal hindi nakakapagod hulaan. Oo, may challenges pa rin. Oo, may misunderstandings pa rin. Pero hindi mo mararamdaman na parang kailangan mong ubusin sarili mo para lang manatili yung tao. At kapag natikman mo yung klaseng pagmamahal na may peace, doon mo marirealize kung gaano ka-draining yung mga relasyon na puro anxiety lang ang binibigay. Kaya kung may taong gusto nang mawala sa buhay mo, huwag mo nang sirain sarili mo kakapigil. Hindi mo kailangang maging perfect para mahalin. Hindi mo kailangang habulin ang bare minimum. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang manatili ang isang taong undecided naman sa'yo. Choose your dignity. Choose your peace. Choose yourself too. Kasi sa dulo ng lahat ang taong habang buhay mong makakasama, sarili mo. At kung may iiwan man sa iyong aral ang lahat ng sakit na dinaanan mo, sana ito yun. Huwag mong ibigay lahat-lahat hanggang mawalan ka na ng para sa sarili mo. Maganda magmahal ng buo, pero huwag mong kalimutang magtira para sa sarili mong puso. Dahil ang tamang tao hindi gugustuhing maubos ka habang minamahal mo siya. At para sa nanonood ngayon na tahimik na nasasaktan, yung tipong strong lang tingnan sa labas pero durog pala kapag mag-isa na. Gusto kong malaman mo na magiging okay ka rin. Hindi ngayon agad, hindi bukas, pero darating ka rin doon. Darating yung umaga na gigising ka ng hindi mabigat yung dibdib mo. Darating yung panahon na hindi mo na kailangang pilitin sarili mong ngumiti. Darating yung araw na hindi na siya ang dahilan ng lungkot mo, kundi isa na lang siyang parte ng kwento mo. At kapag dumating yung araw na yon, mapapangiti ka na lang habang iniisip mo, buti na lang hindi ko pinilit yung ayaw ng manatili. Kasi minsan ang pagkawala ng isang tao, hindi parusa, redirection pala. At habang tinatapos mo tong video na to, sana maalala mo na hindi mo kailangang matakot sa endings.
Dahil minsan, yung ending ng isang chapter, simula pala ng mas tahimik, mas healthy, at mas totoong klase ng pagmamahal para sa sarili mo. Kung nakarelate ka dito, share mo naman sa comments yung lesson na natutunan mo sa isang taong nawala sa buhay mo. Baka yung kwento mo, yun din yung kailangang marinig ng ibang taong nahihirapan mag-let go ngayon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa love, healing, self-worth, at real-life realizations, don't forget to like this video at mag-subscribe ka sa channel. Dito, walang plastikan. Kwentuhan lang na may konting kirot, konting tawa, pero may baon kang aral pag alis mo. Alagaan mo puso mo. Hindi lahat ng umaalis dapat habulin. At hindi lahat ng pagtatapo, talo ka. Minsan, yun pa yung paraan ng buhay para ibalik ka sa sarili mo.